Ayan, lumabas ulit tayo ng hotel dito sa sentro ng Huachinango. As you can see, mas marami dito, halos lahat, mga tindahan ng kung ano-ano, damit, pagkain, restaurant, sari-sari store. So, yun yung kabuuan ng Huachinango. Wow, Chinango pala. Yung Huachinango is isda, pangalan ng isda, red snapper. So, yan. Ikutin natin na, pakita ko sa inyo na nabubuhay ang Huachinango sa pagtitinda, sa business. Tingnan natin lahat. Dito makita nyo yung halos lahat ng ilalim ng bahay dito ay pinapapahan para sa mga tindahan. Very much like in the Philippines. Dito sa kanto. Ano, diba? Ayan, diba? Lahat. Halos lahat ng ilalim ng bahay. Mga tindahan. At isa sa napansin ko dito sa Huachinango, bukod sa napakaraming mga asong gala, halos lahat dito ng daan parang sa Baguio, palusot, mataas. Ayan, palusot. So, ayun na nga, sa paso napansin ko dito, dito sa downtown Huachinango, halos lahat ng kalsada walang pangalan ng street. May pangalan ng street pero walang nakalagay sa mga kanto kung anong street ka na, kung nasaan ka na. Ayan. So, ayan naman, pataas naman to. Papunta naman dun sa sentro, sa simbahan. Ayan. Puro tindahan pa rin yan. At bukod sa ang pinagkakakitaan ng mga taga dito ay mga tindahan, ang isa pang pinagkakakitaan nila ay ang farming. So, umiikot yung mundo ng Huachinango sa farming and sa mga tindahan, tsaka kung ano mga business sa gilid lang. At ang isa pang kagandahan dito sa Huachinango ay sila ay very self-sufficient. Kumbaga, hindi na sila umaangkat ng kanumang produkto sa labas dahil they can produce their own like meats. Ang dami nilang farm dito ng mga beef tuloy ng cow, ng mga baboy, manok, kambing, lahat halos. At nagpuproduce sila ng sarili ng vegetables na mas sariwa dahil dito din ang gagaling sa kanila ng kanilang mga, at pati yung kanilang mga sariling mga drinks ay sariling gawa nila. Tapos yung iba naman, napansin ko rin ay mga nagtatrabaho sa labas ng Huachinango, kumbaga sa ibang city. At pakikita ko sa inyo kung saan sila nagbabiyahe, lumalabas o kumukuha ng mga bus papunta sa iba-ibang city dito sa Mexico. At ito rin sinasabi kong istasyon ng kanilang bus kung saan sila ay sumasakay pabiyahe papuntang Veracruz, iba-ibang lugar dito sa Puebla o maging sa Mexico City man. Sa pinagkakakitaan nila ay itong ang taxi. Ito ang linya ng taxi sa harapan ng hotel kung saan ako nag-stay. At ito naman yung hotel kung saan ako nag-stay. At sa ilalim nito ay may optical, may pharmacy, may bake shop. So yan yung hotel kung saan ako nag-stay ay ito lang yung sentro. Napakalapit na. So ayan, malapit ako sa lahat, sa restaurant at sa kung ano-ano pa.